Ngayon, pagtutuunan natin ang isang napakahalagang aspeto ng TQM, ang tuloy-tuloy na pagpapabuti ng mga proseso. Subalit bago tayo lumusong sa mas masalimuot na bahagi ng Total Quality Management, mahalagang sariwain at palalimin muna natin yung mga pundasyon nito para yung pagtatayo ng matibay na bahay yan eh. Kailangan muna natin siguraduhin na matatag yung pagkakabuhos ng pundasyon bago ituloy yung istruktura. Kaya babalikan natin yung mga napag-usapan na natin ng mga naunang learning episodes. Una sa lahat, tandaan natin na ang quality ay hindi lang simpleng salita. Multidimensional ito na concept. At yun yung natutunan natin kay David Garvin. Yung kanyang inilatag na 8 pangunahing dimension ng quality. Performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, perceived quality. O halimbawa, sa konteksto ng edukasyon, dali natin sa eskwelahan natin. Hindi sapat na mahusay lang ang isang guro. Kailangan ding isaalang-alang kung akma ba yung curriculum sa pangailangan ng mga estudyante. May sapat ba na learning materials at equipment? Paano ang suporta mula sa admin, IT at student affairs? Pangalawa, ang tunay na kalidad ay laging nakatuon, nakasentro sa customer. So balik natin ulit sa eskwelahan ng example. Sa education, ang customer hindi lang yung estudyante. Hindi actually kayo yun. Kasama sa customers yung mga magulang, potential employers, at community. Sa madaling salita, yung mga tatanggap sa inyo, kayo yung product ng eskwelahan. So pagka-graduate nyo, kayo yung product, ang bibili, okay, ang bibili ay yung mga employers. Yan, yung mga kumpanya, yung inyong pamayanan. Ang kaibahan lang, hindi tulad sa manufacturing, hindi tulad sa iba't ibang mga industriya, sa education, walang product recall. Hindi nila pa kayo po pwedeng ibalik sa eskwelahan kapag hindi nila nagustuhan yung resulta ng product. So ang point nito, kapag sinabing customer-centered, hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng service. Kung hindi doon sa tunay na pag-unawa at pagtugon doon sa kung ano talaga yung kanilang hinahanap, kung ano talaga yung kanilang pangailangan at inaasahan. Kaya, pangatlo, hindi isang beses lang inaasikaso yung quality. Hindi ito parang medalya o trophy or certificate na pag nakuha mo na, okay na, tapos na tayo. Ang quality, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na paglalakbayan. Dito ngayon pumapasok, yung napag-usapan natin na Kaizen. Yung idea na maliit na pagbabago sa bawat araw hanggang tuluyang mapabuti ang kabuuan. O isipin natin, balik tayo sa eskwelahan. Kung bawat professor, araw-araw mag-i-improve, kahit 1% lang. O di ba? Anong klaseng transformation ang pwedeng mangyari sa isang taon? Pangapat, mahalaga ang structured na proseso para sa pagbabago. Diyan ngayon natin magagamit yung PDCA cycle, yung Plan, Do, Check, Act. Pwede natin siyang gamitin. Yan ang dapat natin gamitin na compass para maipagpatuloy yung landas ng tuloy-tuloy, patuloy ang pagpapahusay. So tandaan natin yung plan. Sa plan, ano yung problema, ano yung solusyon na pwedeng subukan. Sa do, ipatupad ang solusyon. Check, gumagana ba to? Act, implement ng buo kung epektibo o i-adjust kung kinakailangan. Panguli, kailangan nating alisin yung muda. Yan yung, alam naman natin to, anumang form ng waste o aksaya. Muda, yan yung mga gawain na kumakain ng oras, pera, effort, na wala namang ambag sa value na natatanggap ng customer. Halimbawa, o ilang forms ba talaga ang kailangan punan para lang makapag-enroll? O ilang beses ba kailangan mag-follow up para lang makakuha ng dokumento? At para mas maintindihan ang mismong voice of the customer, maaari tayong gumamit ng Kano model or Kano model. So itong model na to ipinapaliwanag ang 3 klase ng pangailangan ng customer. Una, basic needs. Kung naalala nyo yung mga una nating learning episodes, ito yung mga pinag-uusapan natin. Pag sinabing basic needs, mga bagay na ine-expect na inaasahan na. Kapag wala, siguradong reklamo nga abutin. Halimbawa, ayos na classroom, basic need yan. Klarong syllabus, basic need yan. Maayos na sistema ng pag-check ng attendance, basic need yan.
So that's basic. That's the basic minimum requirement. Sumunod, performance needs. Yan yung mas mataas na quality, mas mataas ang satisfaction. Halimbawa, maayos na consultation, mabilis na email response ng registrar, malinaw na grading system. So it goes beyond dun sa basic needs. At merong pangatlo, yung excitement needs. Itong excitement needs, hindi to inaasahan, pero kapag meron, kapag nandyan, abay sobrang tuwa. Halimbawa, personalized learning dashboard. O, biglang merong virtual reality simulations. O, tapos meron tayong student wellness hub sa eskwelahan. Yan yung excitement needs. So, ibig sabihin nun, ang bottom line niyan, yung TQM, hindi lang sistema yan. Isa yung mindset. Balik ulit natin sa eskwelahan. Kung bawat guro, staff at estudyante, may malasakit sa quality, may malasakit sa kalidad, may malasakit sa pagpapahusay, hindi lang natin mapapabuti yung outputs, kundi pati yung kultura ng ating organization. So kung lilikumin natin yung mga natutunan natin kay Garvin na 8 dimensions of quality doon sa Kano model, we can realize na yung total quality or total quality management, from the word per se, total, holistic at integrated na approach yan sa pagmamanage. Na ang goal, tiyakin ang quality saan? Sa lahat ng aspects ng isang organization. Hindi to isang isolated na concept na limited lang sa inyong department lang, kayo lang mag-asikaso niyan. O sa isang function lang, kayo lang may problema niyan. Hindi. Ito ay isang philosophy na dapat inilalahok, ini-incorporate sa bawat at lahat ng antas, sa bawat at lahat ng proseso mula sa unang hakbang, mula sa pinakaunang hakbang pa lang ng pagkuha ng raw materials hanggang sa huling hakbang ng paghahatid ng finished product or service sa computer. Sa customer pala, rather. Halimbawa, sa restaurant. Ang total quality nangangahulugan na hindi lamang yung lasa ng pagkain ang mahalaga. Kabilang din dito yung bilis, efficiency ng service, yung linis ng lugar, yung accuracy ng billing, at yung overall customer experience. So sa madaling salita, pag iniisip natin ang total quality, it is a start to finish process. Parang systems approach, integrated siya, interrelated sa lahat ng functions at all levels. So, yan ay isang systems approach sa pamamahala. Anong ibig sabihin ng systems approach? Buong sistema ang tinitingnan, hindi lang yung isang bagay o isang bahagi. O halimbawa sa isang pabrika, hindi lang tinitingnan yung paggawa ng produkto, pati yung supply chain, pati yung training ng mga employees, pati yung customer feedback, lahat yan bahagi ng sistema. So sa madaling salita, magkakaugnay ang lahat ng bahagi ng organization. Yung sales, yung human resource, yung production, yung customer service, lahat yan may epekto sa isa't isa. Kung papalpak ang isa, apektado ang iba. Kaya ang pagbabago sa isang bahagi may epekto sa ibang bahagi. Halimbawa, kung babawasan natin yung quality check para makatipid sa oras, ano resulta niyan? Dadami ang produkto na may sira. Mas maraming magrereklamo. Mas kaunting ang customer na bibili ulit sa'yo. So sa madaling salita, kailangan ng systemic thinking. Anong ibig sabihin nun? Kakayahang makita ang buong ugnayan ng mga proseso. Hindi lang problema ang tinitingnan, kung hindi, ano ang pinagmulan nito. Magtatanong ka, saan ba talaga nag-uugat yung issue na yan? Dito ngayon pumapasok ang Deming System of Profound Knowledge. Ayon kay Dr. W. Edwards Deming. So ano yan? Number 1, appreciation for system. Ano to? Ang organisasyon ay isang sistema na magkakaugnay na proseso at tao. So hindi siya isolated or fragmented o hiwa-hiwalay na departments or offices. Sila ay codependent, interdependent. Ibig sabihin, kapag ganun ang tingin natin, ang tanong natin, ang pagbabago sa isang departamento, kailangang isaalang-alang ang epekto nito sa ibang departamento. So sa madaling salita, optimization ng buong system ang layunin, hindi lang ng isang bahagi. O halimbawa, kung pinabilis yung output ng production line pero hindi pinahusay ang delivery system, ano mangyayari doon? May ipon lang ang produkto.
Mawawala ng storage space ng bodega. Pangalawa, knowledge about variation. Ano naman yan? Lahat ng proseso ay may variation. May pagkakaiba-iba sa resulta kahit pareho ang proseso. At mayroong dalawang uri ng variation. Yung una, common cause. Yan yung normal na fluctuation. Pagtaas, pagbaba, pagbilis, pagbagal. Halimbawa, dahil sa traffic, meron kaunting delay. Okay? Yan yung common cause. Yung pangalawa, yung special cause na variation. May partikular na dahilan. Halimbawa, nasira yung makina. Yan. Ngayon, bakit mahalaga yan sa TQM? Kasi kung hindi mo alam ang pinagkaiba ng common at special cause, baka mamali ka ng solusyon na ina-apply. Baka mamali ka ng intervention na inilalapat. Usually, ginagamit yan yung SPC, Statistical Process Control, para i-monitor ang variation at tukuyin kung kailan kailangan ng aksyon. So ano ba tong SPC na to? Nako, jargon alert. Technical na naman masyado. Itong Statistical Process Control, isa yung tool, okay, kasangkapan yan, para sukatin yung stability ng isang proseso. Paano susukatin? Gagamitan ng mga graph at saka datos. Okay. So ngayon, pangatlo, sa System of Profound Knowledge, yung Theory of Knowledge. Ano naman to? Yung Theory of Knowledge tumutukoy sa kung paano tayo natututo at gumagawa ng tamang desisyon. So, hindi sapat yung hula o experience lang. Okay? Kailangan ng scientific approach. Kailangan pag-aralan, pag-eksperimentuhan, tanawin, obserbahan. Diyan ginagamit ang PDCA cycle para sa tuloy-tuloy na pagpapabuti. So, alam niyo na yung PDCA. Plan, magplano ng pagbabago. Do, ipatupad. Check, i-evaluate ang resulta. Act, gumawa ng aksyon batay sa natutunan. So, ang kaalaman ay dapat pinag-iisipan, sinusukat at ginagamit, ginagamit para sa improvement. At ang pang-apat na bahagi ng System of Profound Knowledge ay psychology. Ano to? Pag-unawa sa tao. Pag-unawa sa tao. Paano sila kumikilos? Paano sila namomotivate? Paano sila nakikipag-ugnayan? Kasi tandaan natin ang tao, ang mga empleyado, ang mga parte ng organization, ang mga trabahante, ang mga kung sino mang parts ng firm at ng companies, hindi robot yan. Ang mga empleyado hindi automaton. May damdamin, may pananaw, may sariling gawi. Kung gusto mong magtagumpay ang quality improvement, kailangan kasama sila. Kailangan motivated sila. Kailangan empowered sila. Kailangan may boses sila. Kung ang empleyado takot magkamali, dahil takot mapagalitan, hindi na magsasabi ng problema yan. Kung hindi magsasabi ng problema yan, itatago lang yan sa ilalim ng carpet. Anong mangyayari? Lalaon at lalaon, lalong lalala yung problema. So, ang TQM ay umiikot sa mga mahalagang values o pagpapahalaga. Teamwork, trust, open communication, at empowerment. Pag sinabing empowerment, pinalalakas mo yung tao. Ano ibig sabihin nun? Binibigyan mo ng tiwala at binibigyan mo ng kakayahan ang mga empleyado na gumawa ng desisyon. Hindi mo sila sinasakal, hindi mo sila mina-micromanage. Hindi empowering yon. Kung ganon, robot na lang ang gamitin mo. So bakit mahalaga ang systems approach sa TQM? Una, nakatulong para makita yung sources ng problem. Hindi lang yung symptom. Pangalawa, na-optimize yung buong system. Hindi lang yung isang bahagi ng system. Hindi lang isang department, isang office, hindi lang yung isang sector. Sumunod, naiiwasan yung mga hindi inaasahang epekto or unintended consequences. Halimbawa, walang budget, magtipid sa training. O pagka nagtipid sa training, mas marami nagkakamali. Mas marami reklamo ngayon ng mga customers. Ano nangyari? Mas mahal ang cost sa dulo. Sa Total Quality Management, isa sa pinakamahalagang prinsipyo ay ang malalim na koneksyon ng tatlong bagay. Quality, gaano kaayos at katumpak ang produkto o serbisyo. Productivity, gaano karaming output ang nalilikha gamit ang isang tiyak na dami ng resources, yung tao, yung oras, yung materials, etc. Yung costs, lahat ng gastos na may kinalaman sa paggawa o pagbibigay ng produkto o serbisyo.
Ang prinsipyo dito ay mas mataas ang quality, mas mataas ang productivity, mas mababang gastos. Hindi ba mas mahal ang quality? Di ba laging ganun? Pag mahal, quality yan. Pag mura, hindi masyado. Paano nangyari yun? May maling paniniwala na kapag high quality ang produkto, mas mahal ito. Pero sa TQM, baliktad yung pananaw. Kapag mababa ang quality, doon lumalaki ang gastos. Bakit? Dahil mas madalas nating uulitin ang trabaho. Mas maraming materyales ang nasasayang. Kailangan nating i-refund o palitan ang produkto. Nawawala ng tiwala ng customer, nagkakaroon ng lost future sales. Sa makatuwid, yan yung scrap, redesign, and warranty costs. Sa makatuwid, quality is not a cost. It is an investment. Ngayon, paano makakatulong ang quality sa productivity at saka sa cost reduction? Kapag maayos ang proseso at free from defects o malaya sa kapalpakan ng mga produkto, mabilis ang paggawa. Mabilis ang paggawa, walang aberya o delay. Hindi na kailangang ulitin ang trabaho. Walang nasasayang na resources. Kaya, mas maraming output gamit ang parehong dami ng inputs. Halimbawa, sa isang pabrika na gumagawa ng 100 produkto kada araw. Kung 10% nito, 10% dito sa mga ginagawa niyang 100 ay depektibo, ibig sabihin nun, 90 lang yung maayos. Pero kung mapapababa ang defect rate sa 1%, 99 na ang maayos. So sa madaling salita, parehong dami ng empleyado, parehong dami ng makina, pero mas maraming naipoproduce na tumpak, tumataas yung productivity. Mas mababa rin yung gastos kapag mataas ang quality. Mas mababa rin ang gastos pag mataas ang quality. Paano nangyari yon? Kasi mas kaunti yung scrap. Yung scrap, yan yung mga produkto na hindi na pwedeng gamitin o ibenta. Mas kaunti yung rework. Hindi na kailangan ulit yung trabaho para lang itama yung pagkakamali. Mas kaunti yung warranty claims. Hindi na kailangan bayaran o ayusin yung nasirang produkto. Ano ngayon ang resulta niyan? Mas mababang operational costs. Mas mataas na customer satisfaction. Dahil wala silang hassle yung mga customer natin. Therefore, pagka ganyan, mas maraming repeat customers. So, magbubunsod yan ng long-term profitability. So, palalimin pa natin ang pagtanaw. Pag-usapan natin yung cost of quality. Ayan kasi lagi natin kinukumpara yung cost doon sa quality. Pag-usapan natin yung cost of quality or COQ. Okay? Yung COQ, yan yung kabuang gastos may kaugnayan sa pag-maintain o pagpapanatili ng quality. Kasama na yung gastos para maiwasan yung defects, yung gastos kapag nagkaroon ng defects. So, nakapaloob na dun yun. At merong dalawang pangunahing uri ng COQ. Okay? Una, cost of good quality. Okay? Ito ang investment para sa prevention at appraisal. So sa ilalim ng cost of good quality, nakapaloob dyan yung prevention costs. Yan yung mga proactive na gastos. Pag sinabing proactive, hindi mo na iniintay magka-problema, inuunahan mo na. Mga proactive na gastos para maiwasan ang pagkakaroon ng error. Para maiwasan ang pagkakaroon ng error. Hindi mo na iniintay na magka-error. Para maiwasan ang pagkakaroon ng error. Halimbawa, ano ba pwedeng pagkakagastusan dyan? Quality planning at strategy sessions. Ayan. Employee training at skills building. Ayan. Pagre-revise ng process para maging error-proof. Tulad ng ginagawa nyo sa Pokayoke. Pag-audit sa mga supplier para siguraduhin mataas din ang quality ng kanilang produkto. Okay. At yung isa pang uri ng cost of good quality ay yung appraisal costs. Pag sinabing appraisal, yun yung pagsusuri. Okay? Pag-audit. So, gastos sa pagsusuri ng quality habang ginagawa pa lang habang ginagawa pa lang. Hindi matapos habang ginagawa pa lang ang produkto. Halimbawa, ini-inspection yung produkto habang nasa production line. Tinetesting yung raw materials bago muna gamitin.
Yung mga measuring devices, mga panukat, kinakalibrate. Tama ba yung pagsukat niyan? At yung mga quality audits. So yan yung cost of good quality. At kung merong good quality, meron namang cost of poor quality. Ito yung penalty. Ha? Ito yung sobrang gastos kapag may naging problema sa quality. Unang uri ng cost of poor quality, internal failure costs. Yan yung mga gastos bago pa makarating sa customer ang depektibong produkto. Yung palpak na produkto. Halimbawa, yung scrap na yan, yung rework, yung papaandarin mo ulit yung machine dahil nagka-error, yung delays sa production schedule. So kung merong internal failure costs, merong external failure costs. Yan yung mga gastos kapag ang depektibong produkto nakarating sa customer. Halimbawa, yung mga warranty claims, ayan. Refunds, or papalitan mo, i-replace mo. Yung gastos para i-handle lang yung complaint, yung mga complaint handling costs. Na walang tiwalang customer will result to lost future sales, negative reviews, at saka damage to brand reputation. So kung titingnan natin, kung merong cost of good quality at cost of poor quality, merong return of investment yon, or yung tinatawag nating return on quality or ROQ. Yun yung quality na may sukli. So yung ROQ, sukatan yan kung sulit ba yung investment mo sa quality initiatives, doon sa ginawa mo mga quality measures. So parang return on investment yan. Pero nakatuon sa quality-related na investment o pamumuhunan. O paano to? Halimbawa, gumastos ang kumpanya kalahating milyon sa training at quality software. Dahil dito, bumaba ang defect rate ng 80%. Tumaas ang output, lumaki ang kita. Kung i-compute at ang neto ng benepisyo ay 2 milyon o ang RQ ay halos 4 times. Ibig sabihin, sulit yung investment. Ang puhunan mo lang 500,000, di ba? Kaya ang tanong sa TQM ay hindi magkano ang gasto sa quality. Kung hindi, magkano ang nawawala kapag walang quality. So bakit mahalaga to sa bawat tao, sa bawat empleyado? Dahil bawat isa sa organization, frontline man o manager, may papel sa pagpapanatili ng quality. Ang pag-unawa sa connection ng quality, productivity at costs ay nakakatulong para mas malinaw ang impact ng trabaho ng bawat isa. Para medyo, teka, maging aware ka, maging conscious ka sa trabaho mo. Kaya maging mas motivated ka na magtrabaho ng maayos, ng tama, sa una pa lang. So para maiwasan yung tinatawag nating silo mentality, SILO. Pag sinabing silo mentality, department lang ng quality assurance office yan. Sila lang mag-aasikaso niyan. Opisina lang nila ng gagawa niyan. Sila na bahala dyan. Di naman ako kasama dyan. Hindi ganon. Yun yung silo mentality. Yun yung inaalis sa total quality management. Ngayon, palaparin naman natin ang mas komplikadong causal loop diagram. Okay? Mas maraming factors, mas maraming connections, mas maraming na epekto sa loob ng organisasyon. So tandaan natin, sa total quality management, sa TQM, mahalaga yung pag-unawa sa interconnections ng lahat ng bahagi ng operation. Again, sa systems thinking, kahit isang maliit na problema sa isang bahagi, pwedeng magdulot ng malawakang epekto sa iba. So, balikan natin itong scrap, redesign, and warranty costs. Ang scrap, redesign, at warranty cost, gastos yan na dulot ng mga produkto o services na defective. For example, sa isang manufacturing company, kapag maraming sirang produkto, kailangan nilang gumastos para i-repair o palitan yon. May dagdag na gastos pa para sa pagpoproseso ng warranty claims at reklamo ng customer. Dahil dito, tataas ang overall operational costs ng kumpanya. At kapag patuloy na tumataas ang ganitong gastos, minsan ay napipilitan ng kumpanya na magbawas ng empleyado o magkaroon ng retrenchment para lang makabawi sa gastos. Kaya may negative effect sa employment kapag hindi kontrolado ang defect-related costs. Ngayon, ang employment, tumutukoy yun sa bilang ng mga tao nagtatrabaho sa kumpanya. Sa simula, ang pagbaba ng bilang ng empleyado, maaaring magdulot ng pagbaba ng productivity. Kasi kulang yung human resource, di ba? Kulang yung human resource. Halimbawa, kung dati 10 katao ang nasa production line,
Tapos nga dahil nga nag-retrenchment, dahil nga sa ang taas ng mga scrap redesign and warranty cost, nagbawas tayo ng trabaho, tapos naging 6 na lang, babagal lang production kahit pa mahusay lahat yung natirang 6 na yun. Pero sa kabilang banda naman, kung iisipin natin, 'di ba? Kung sobrang namang dami ng empleyado, yung tipong nagkakaumpugan na sila na hindi naman kailangan, 'di ba? Nandun lang, nakapagpapababa rin ng productivity 'yan. Dahil mas maraming coordination, mas mataas ang cost per output. Ngayon, pagka tama yung bilang ng mga mahusay na empleyado, nakakontribute sa productivity. Ang scrap, redesign, and warranty costs nakakabawa sa productivity. At mentras mataas ang productivity o yung dami ng output na nagagawa gamit ang available na resources tulad ng oras, tao, makina at iba pa. Kapag mataas ang productivity, mas maraming produkto ang kayang gawin at maibenta sa mas maikling oras. Halimbawa, kung ang isang karinderya kaya magluto ng 100 ulam kada araw sa halip na 60, mas marami silang customer na masaserbisyuhan. Anong resulta nun? Mas malaki yung market share. Mas maraming customers ang pipili sa kanila. At kung ang market share o yung porsyento ng buong market na hawak ng isang negosyo ay lumalaki, mas maraming bumibili kaysa sa ibang brand, tumataas yung market share mo. Kapag tumataas yung market share mo, dadagdagan mo ang production para masustain ang demand. Kaya karaniwan, tataas din ang employment. Mas maraming tauhan ang kailangan para makatugon sa paglago ng negosyo. At syempre, kapag ikaw ay trabahante, ang employee retention, nagkakaroon ngayon ng kakayahan ng ang kumpanya na mapanatili ang kanilang mga tauhan. So kung ang employment level ay stable, hindi pa bago-bago, halimbawa, walang bigla ang tanggalan. Okay? Mas mataas yung chance na manatili yung empleyado. So let's say for example sa isang call center, kung laging may retrenchment, bababa yung moral ng mga empleyado. Bababa yung tiwala. Mas mabilis yung umaalis. Ngayon, kung nagtatagal ang mga empleyado mo sa business mo, nagkakaroon ng mastery of craft. Yun yung lalim ng kasanayan ng isang empleyado sa kanyang ginagawa. Dahil kapag matagal na nagtatrabaho ang isang tao sa iisang trabaho, nagiging eksperto siya. Alam niya yung pasikot-sikot ng proseso. O halimbawa sa isang furniture shop, yung karpentero mo 10 taon nang gumagawa para sa'yo. 10 taon na siyang gumagawa ng mesa. Aba, meron na siyang mastery of craft. Mas mabilis, mas maganda ang gawa, mas bihasa kaysa doon sa amateurista o baguhan. Kaya itong mastery of craft ay nakaka-epekto sa quality. Yung quality, yun yung antas ng kahusayan ng produkto o serbisyo sa pagtugon sa pangailangan ng customer. Kung mahusay at sanay ang mga empleyado, mas mataas ang tsansa na dekalidad ang produkto at serbisyo. O halimbawa sa pagbibake ng cake, ang cake na gawa ng isang bihasang baker, laging pantay, laging moist, hindi sunog. Yan ang epekto ng mastery sa quality. Ngayon, yung market share, balikan natin, yan yung bahagi ng business mo sa buong merkado na napupunta doon sa kumpanya. Kung gaano karami sa mga mamimili, yung doon sa kumpanya mo bumibili kumpara sa iba. Kung mas mataas ang market share, mas maraming sales. At kapag tuloy-tuloy ang sales, tumitibay ang kita at kakayahan ng kumpanya na magtagal. O halimbawa, local milk tea shop. Let's say, yung local milk tea shop na to, may pinakamalaking market share sa bayan. Mas mataas ang chance nito na makasurvive kahit may mga bagong entrants o may mga bagong competitor sa market. So sa madaling salita, mas malaking market share, mas viable ang negosyo. Doon sa strategic management, di ba? Ito yung tinatawag na competitive advantage. Kapag mas marami kang customer, mas may laban ka sa market. Okay. At syempre, kung ikaw ay viable o yung negosyo mo ay may kakayahan na manatiling buhay at kumikita, nababawasan ang retrenchment. At kapag humihina naman yung viability mo, halimbawa lumilit yung kita o lumalaki yung utang, napipilitan ng negosyo na magtipid. Isa sa mga pupwedeng hakbang na ginagawa ay magbawas ng empleyado para mabawasan ng gastos. Halimbawa,
Let's say sa isang local garments manufacturer, kung lumiliit yung dami ng order mula sa mall, magbabawas sila ng mananahe para makatipid. So sa maikling panahon rather, nakakatulong to para makabawas ang gastos. Pero sa long term, pwede magdulot ito ng mas malaking problema sa operation. Bakit? Kasi ayon sa resource allocation theory, kaya ito ginagawa ng mga kumpanya para gamitin yung mga natitira nilang resources efficiently. Ngayon, syempre, kapag merong retrenchment, nagtatanggal ng mga empleyado, kadalasan dahil sa economic pressures, nababawasan ang tiwala ng mga natitirang empleyado. May takot, kaba, nawawalan ng motivation. Nakakaapekto sa employee retention. Halimbawa, let's say sa isang call center, di ba nung unang pasok mo doon, ganda-ganda 7 floors, 2 floors yung nagsara. Maraming empleyado yung kusang umalis, kahit di sila natanggal dala ng takot at stress. Kapag may retrenchment, bumababa ang employee retention. Mas marami ang umaalis. Sa organizational behavior theory, ito ay tinutukoy bilang psychological contract breach. Psychological contract breach. Di ba yung kontrata pwedeng i-breach, pwedeng labagin. Pero ito, psychological na contract. Kapag pakiramdam ng empleyado, nasira ang tiwala o pangako ng kumpanya sa kanya, psychological contract breach yun. At syempre, kung mababa ang employee retention, apektado ang mastery of craft. Again, kapag ang mga empleyado tumatagal sa trabaho, mas nagiging eksperto. Mas sanay na sila sa tools, sa proseso, pati sa mga hacks at ng trabaho. Yung mga bagay na hindi kagad na ituturo sa orientation, no? Di ba? O halimbawa, yung isang machine operator na 5 taon na nagtatrabaho, alam na niya kung paano ayusin yung maliliit na barya kahit walang technician. Kaya, mas matagal ang empleyado, mas mataas ang mastery of craft. Pero, kung dahil sa retrenchment, nawawalan ng gana yung empleyado, paalis-alis, mataas yung employee turnover, marami nagre-resign, nababawasan din yung organizational knowledge, walang nagtatagal na organizational knowledge, bumababa yung mastery of craft, naapektuhan yung quality. Ayon sa human capital theory, ang skills at kaalaman ng mga empleyado, investment yan. Habang tumatagal sila, tumataas ang value nila sa kumpanya. Dahil kapag bihasa ang empleyado sa trabaho, mas mataas ang quality ng kanilang output. Hindi lang basta walang depekto, Hindi lang basta walang depekto. Kung hindi consistent, mabilis, at akmang-akma sa standards ng customers. Say for example, sa isang local bakery, mas maganda at pantay-pantay ang luto ng tinapay kung ang nagbe-bake ay sanay sa oven at recipe. Kaya kung gusto natin ng mataas na quality, kailangan suportahan natin ang development at retention, pagpapanatili ng ating mga skilled workers. So sa TQM principles, ito yung employee empowerment and continuous improvement. Ang kalidad ay nagsisimula sa mga taong may mastery. At syempre, kung mayroong quality, kung tumataas yung antas ng kahusayan ng produkto or service, kung ito ba ay tugma sa inaasahan ng pangailangan ng customer, kapag ang isang empleyado ay nakakagawa ng dekalidad na produkto o nakapagkakaloob ng mahusay na serbisyo, nakakaramdam siya ng accomplishment at professional pride. So sa madaling salita, ang quality nagpapayabong ng worker pride and satisfaction. O halimbawa, yung isang mekaniko, sigurado siya sa kalidad ng gawa niya nung pagkakaayos siya ng sasakyan. Mas proud siya sa kanyang trabaho. Mas motivated siyang ipagpatuloy yung ginagawa niya. Yun yung konsepto ng meaningful work. Anong ibig sabihin nun? Yung mga taong naniniwalang may halaga ang kanilang ginagawa, mas masaya sa trabaho, mas nagtatagal sa kumpanya. Pero tandaan, ang quality hindi lang resulta ng individual skill, produkto to ng system support. Gaya ng tamang training, ng quality tools, at saka clear standards. Sa madaling salita, kapag maayos ang sistema, mas nagiging madali para sa empleyado ang gumawa ng dekalidad na trabaho.
Yan na nagdudulot ng worker pride at satisfaction na nagtutulak sa productivity. So, kung ikaw ay mayroong worker pride and satisfaction, positibo ka sa nararamdaman ng empleyado tungkol sa kanilang trabaho at sa kumpanya. Kung masaya ang isang tao sa kanyang ginagawa at proud siya sa kanyang output, mas malamang na maging masipag, engaged at motivated yan. O halimbawa, barista, proud siya sa latte art niya, o di ba? Proud siya sa latte art niya. O di mas masigla siyang makitungo sa customer. Mas masigasig siya sa trabaho. So ayon dun sa Hesberg's two-factor theory, may mga motivators yung tao. Ano yun? Recognition, achievement, at saka meaningful work. Yun yung nagpapataas sa performance. Kasama na rin dyan yung tinatawag natin, ito mahalaga to, makinig kayo organizational citizenship behavior. Organizational citizenship. Nako, medyo mahirap maghanap ng ganyan tao. Okay, kung ikaw ay yakap-yakap mo yung organizational citizenship, ibig sabihin, ikaw na empleyado or ikaw na member ng organization, kahit ano pang papel mo sa kumpanya, kusang loob ka na kumikilos. Ha? Anong ibig sabihin ng kusang loob? Hindi mo na kailangan utusan. Kusang loob na na gawin yung lampas pa dun sa official mong task. Hindi yung clock in ka ng 8, log out ka ng 5, uwi ka na. Yun lang ang task ko Pag merong organizational citizenship, may malasakit ka sa kumpanya, may taya ka. Gumagawa ka pa ng mga bagay na lampas sa official duties mo. Tutulong ka sa kapwa-empleyado. Magbo-volunteer ka, ayusin natin yung opisina. Yung ganyang klase ng gawi at kilos, yun yung nakakaengganyo kapag ay naiengganyo, kapag ang sistema ng organization ay nagbibigay halaga sa effort ng empleyado at merong healthy at hindi toxic ang work environment. Kaya babalik na naman tayo sa systems approach. Ang sistema may malaking papel sa paghubog ng positibong asal at productivity ng tao. At syempre, pag merong worker pride and satisfaction, saan didiretso yan? Employee retention. 'Di ba? Kasi masaya yung empleyado, ganado siya sa kanyang trabaho at saka sa kanyang organisasyon, magtatagal siya diyan, mananatili. Kapag nakakaramdam ng pride at satisfaction sa kanilang trabaho, mas malamang na sila ay mananatili sa company. O halimbawa, kung mare, itong isang kahera, 12 taon na siya sa isang supermarket. Sanay na siya sa sistema. Kilala niya yung mga suki, proud siya sa kanyang trabaho. Di mas mahabang pananatili ng kahera, nagbubunga ng mas malalim na sense of belonging. Yung pakiramdam na siya ay mahalagang bahagi ng organization. Dahil dito, tumataas yung kanyang worker pride at satisfaction, nagtatagal siya sa kumpanya. So, ayon dun sa theory ng organizational commitment, yung emotional attachment ng empleyado sa kumpanya ay nagpapataas ng motivation, loyalty at performance. So kapag ang mga empleyado ay proud sa kanilang trabaho at satisfied sa kanilang workplace, magiging mas loyal sila at mas malaki ang possibility na manatili sa kumpanya. Kaya tumataas ang employee retention. Pero mahalaga rin tandaan na hindi lamang ito resulta ng personal na disposition ng empleyado. Yung sistema mismo ng kumpanya, kung merong malinaw na career path, sapat na training, suporta mula sa management, patas na patakaran, may malaking impluwensya yan sa ganung gawi. Kapag maayos ang sistema ng isang kumpanya, mas malaki ang possibility na mga empleyado magtagal. Ibig sabihin yung mga structure, yung policies ng organization na may direktang epekto doon sa kilo, sa pananaw, sa damdamin ng mga empleyado. Kaya ang pagtutok sa worker pride and satisfaction, strategy yan na nakakatulong sa employee retention. Again, kapag ang mga empleyado nakakaranas ng pagkakaroon ng halaga at purpose, tumataas ang kanilang engagement, nagiging mas maligaya sila. Bottom line, ang asal ng mga empleyado, mula sa kung gaano sila katagal nandun, hanggang sa kung gaano sila kasipag, ka-proud sa kanilang trabaho, hindi lang nakasalalay sa attitude ng tao. Hindi.
yung sistema mismo ng organization ang nag-uudyok o nagpapalumanay o nagpapahina sa ganung mga positibong asal or behavior. Kapag ang sistema ay patas, may support, may pagkilala, may malinaw na direksyon, natural, tataas yung moral, performance, retention. Kaya, kapag nagdi-design ng mga patakaran, ng mga training programs at quality systems, ang dapat tandaan, yung mga sistema ang nagtutulak sa kilos ng tao. So ngayon, para sa discussion prompt na pag-uusapan ng inyong team, eto. Yung mga sistema sa isang organization, tulad ng mga processes, policies, technology, may malaking epekto sa kung paano kumikilos at nakikipag-ugnayan ng mga tao. Halimbawa, yung sistema ng pag-audit sa quality, pwedeng mag-udyok yan sa mga empleyado na magtrabaho ng mas maayos, mag-focus sa pagpapabuti ng produkto. Ngunit magdudulot din yan ng stress, pressure, at saka burnout. Sa mga negosyo, yung mga sistema ng performance metrics, yung mga incentive programs, at saka yung hierarchical structures, yung hierarchy ng organization, nakaka-apekto yan kung paano yung mga tao nagdidesisyon at kumikilos. Minsan, nakakatulong sa kanilang development. May mga pagkakataon naman, nagiging sanhi pa to ng kawalan ng malasakit doon sa kumpanya, sa organisasyon, o pati pagkahapo at pagkapagod, pagkapagal ng mga empleyado. Ngayon, pag-usapan ninyo, paano nakaka-apekto ang mga sistema sa pag-uugali ng mga empleyado? Kailan kaya nagiging isang makatao o hindi makatao ang disenyo ng isang sistema? At paano nauugnay yung sistemang ito sa mga prinsipyo tulad ng pinag-usapan natin na organizational citizenship behavior o yung pagiging aktibong bahagi ng kultura at layunin ng kumpanya?